Kalahating gabi. Ako po pala si Ervin at 36 years old na po ako ngayon. Ang ikikwento ko po ay nangyari noong 19 years old pa lang ako. Taga Pangasinan po talaga kami, ngunit nalipat kami ng bahay sa Bulacan noong 17 years old ako. Mahirap lang po ang buhay namin noon. Hindi din po ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya't 19 years old pa lang po ay naghahanap na ako ng mapapasukan trabaho upang makatulong na rin sa mga magulang ko. Isang araw ay bumisita ang pinsan kong si Kokoy sa bahay namin. Nalaman niyang naghahanap ako ng mapapasukan trabaho. Naghahanap ka pala ng trabaho. Sakto, hiring sa pinagtatrabahuhan ko. Sabi ni Kokoy. Naku, di ako papayagan ni mama magtrabaho bilang guard. Alam mo namang solong anak lang ako. Sagot ko naman, hindi guard. Ipasok kita bilang caretaker ng lumang ospital na pinagtatrabahuhan ko. Naghahanap na din kasi ng isang caretaker doon, yung may-ari. Sagot naman ni Kokoy. Di na ako nagdalawang isip na i-grab ang opportunity na yon. At kinabukasan lang noon ay tumawag sa akin si Kokoy at sinabing pumunta daw ako sa lumang ospital. Sure daw na makakapasok daw ako. Tiwala na daw kasi yung amo niya sa kanya dahil matagal-tagal na din siya sa lumang ospital na yon. Stay in ang trabaho ko doon, Sir Red, dahil malayo-layo iyon sa amin. Kinabukasan ay pumunta na ako sa ospital. Malaki iyon pero hanggang second floor lang. Malalaki din ang bintana noon at meron din itong malaking bakuran sa harap at malaking gate. Sa unang tingin ay hindi mo akalaing ospital pala ito dati. Agad akong sinalubong ni Coco at pinakilala sa may-ari. Sakto kasing bumisita iyon sa lumang ospital. Mabait naman ang may-ari ng lumang ospital na si Ma'am Joy. Hindi niya po tunay na pangalan ito, Sir Ed. Anyway po, pinamerienda niya agad ako tapos ay pinatur niya ako sa isang caretaker na si Aling Maria. Mabait din po si Aling Maria, masiyahin ito at palabiro. Habang tinutur niya ako sa lumang ospital, ay sinasabi niya din sa akin kung ano mga lilinisin at gagawin ko sa araw-araw. May isang silid lang daw na wag ko daw papasukin. Siya na lang daw ang maglilinis doon. Pagtapos niya sabihin sa akin ang mga gagawin ay tinuro niya sa akin ang magiging kwarto ko. Sabi naman sa akin ni Ma'am Joy ay magpahinga na daw muna ako at bukas daw ay magsisimula na daw ako magtrabaho. Kinabukasan ay maaga akong gumising para magtrabaho. Ako ang naglinis sa first floor at si Aling Maria naman sa second floor. Habang naglilinis ako sa first floor ay may nadinig akong sumitsit sa akin mula sa hagdan sa second floor. Pagtingin ko sa second floor ay nakita ko si Aling Maria na nakatayo at nakatingin sa akin. Bakit po, Aling Maria? Nagtataka kong tanong. Ngunit hindi umimik si Aling Maria. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos ay marahan itong tumalikod at umalis. Nagtaka naman ako sa kinilos ni Aling Maria. Pero ganun pa man ay tinuloy ko na lang ang paglilinis ko. Mga ilan sandali lang ay nakaramdam ako ng pagod. Kaya lumabas ako para makapagpahinga. Pinuntahan ko muna ang pinsan kong si Kokoy. Oh, musta trabaho? Nakangiting sabi sa akin ni Kokoy. Eto, pagod. Malaki-laki din pala ang ospital na yan. Sagot ko naman. Natawa naman si Kokoy sa sinabi ko. Nga pala, si Aling Maria may pagka-weirdo din pala, no? Dagdag ko pa. Ha? Weirdo? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Kokoy. Eh paano kanina sinisitan niya ako mula sa second floor
Tapos nung tinanong ko kung bakit, tinitigan niya lang ako. Tapos dahan-dahang tumalikod at umalis. Sagot ko, "Si Aling Maria? Sinitsitan ka? Kanina lang." Tanong at nauutal na sabi ni Kokoy. Halatang nagulat siya at nagtataka. "Oo, nito lang bago ako lumabas." Sagot ko naman. "Imposible ata yan sinasabi mo." Sagot naman ni Kokoy. "Paanong imposible?" Nagtataka ko namang tanong. "Si Aling Maria kanina pa umalis. Pumunta siya sa palengke para mamili ng makakain natin pang tanghalian at mamayang gabi. Medyo may kalayuan ang palengke mula dito. Saka kung bumalik na yon, malalaman ko. Ako ang bantay dito sa gate eh." Sagot ni Kokoy. "Ewan Sir Ed, pero nakaramdam ako ng takot noon." Kung ganon, sino yon?" Nagtataka kong sabi. "Baka namamalikmata ka lang." Sagot naman ni Kokoy. Magsasalita pa sana ako, pero biglang may kumatok ng malakas sa gate. "Tao po." Tugon ng kumatok. Binuksan ni Kokoy ang gate at nakita namin si Aling Maria na masayang nakangiti. "Oh, sino nagutom?" Masayang tanong ni Aling Maria. Pumasok sa loob si Aling Maria at magluluto na daw siya. "Sabi sa iyo umalis lang si Aling Maria para mamalengke. Sige na, maglinis ka na dun." Sabi naman ni Kokoy. Kaya't bumalik na lang ako sa loob para maglinis na may halong pagtataka. Nang kinagabihan, nasa labas ako at nakatambay sa harap ng ospital. Wala akong makausap dahil si Aling Maria ay maagang natulog. At si Kokoy naman ay pang umaga ang duty noon, kaya yung isang guard ang bantay. Hindi ko naman makakwentuhan ang guard na yon dahil nahihiya pa ako. Habang nagyoyosi ako ay may narinig akong sumigaw. "Hoy! Bakit ka nagyoyosi dito?" Napatingin naman ako kung saan ko narinig yung sumigaw. Nakita ko yung sumigaw sa bintana ng second floor. Isang matandang lalaki na maputi na ang lahat ng buhok. Galit na galit ang mukha nito. Napatulala ako sa matandang lalaki dahil sa gulat. Alam ko din kasi na 3 lang kaming tao sa lumang ospital ng gabi na yun. Si Aling Maria, ang guard, at ako. Sorry po, ang tanging nasabi ko. Sabay hagis ng yosi na hawak ko. At tinapakan ko iyon para mapatay ang baga nun. Muli akong tumingin sa bintana kung saan ko nakita ang matandang lalaki. Para sana mag-sorry ulit. Ngunit wala na iyon sa bintana. Nalabis ko namang pinagtaka. Ang ginawa ko ay pumunta na lang ako sa kwarto ko at natulog. Kinabukasan ng tanghali, matapos ako maglinis ay naabutan ko si Aling Maria sa kusina. Nagluluto siya noon ng pananghalian namin. "Ang bango naman yan, Aling Maria," pagpuri ko sa niluluto niya. "Naku, ikaw talagang bata ka. Tapos mo na ba linisin yung unang palapag?" Tanong ni Aling Maria. "Hindi pa po. Magwawalis at maglalampaso pa po ako. Nakakagutom po kasi yung niluluto nyo. Kaya nagpahinga muna ako." Nakangiti kong sabi. "O sige, mamahinga ka muna. Tapos pagkaluto ko, sabay-sabay na tayong kumain. Saka mo ituloy ang ginagawa mo." Sagot naman ni Aling Maria. "Yes, ma'am." "Nga po pala, sino po yung matanda kagabi?"
Nagtataka kong tanong kay Aling Maria. Matanda? Gulat na tanong nito. Opo, nasa second floor po siya kagabi. Sinagawan niya po ako dahil nagyoyosi ako. Sagot ko naman. Kung ganun, nakikita mo din pala siya. Mahinang tugon ni Aling Maria. Nakikita ko din po. Nagtataka ko namang tanong. Huminga ng malalim si Aling Maria bago magsalita. Matandang lalaki na puti lahat ng buhok. Tama ba? Tanong ni Aling Maria. Opo, tama po. Sagot ko naman. Kung nakita mo na siya, mas mabuting bumili ka na ng rosaryo at mag-ingat ka lagi. Bilin sa akin ni Aling Maria. Kung maaari, iwasan mong lumabas tuwing madaling araw. Seryosong sabi sa akin ni Aling Maria. Bakit naman po? Tanong ko naman. Basta, makinig ka na lang sa akin. Ang sabi naman ni Aling Maria. Okay po. Pagsang-ayon ko naman. Isang umaga ay nakita ko si Aling Maria na nakaimpake. Uuwi muna daw siya sa probinsya nila dahil namatay daw ang kamag-anak nila. Isang linggo lang naman daw siya mawawala. Nalungkot naman ako sa balita na yun. Bago umalis si Aling Maria, ay mahigpit niya ibinilin sa akin na wag daw ako lalabas tuwing madaling araw. At wag ko daw papasukin yung isang silid doon sa second floor. Siya na lang daw ang maglilinis doon pagbalik niya. Hindi niya ipinaliwanag sa akin kung bakit, pero sumang-ayon na lang ako. Nang makaalis si Aling Maria, ay ako na lang ang maglilinis sa buong lumang ospital. Inuna ko nang linisin yung first floor. Nang matapos ako doon, ay sinunod ko yung second floor. Sa paglilinis ko ay nakita ko yung silid na sinasabi ni Aling Maria na huwag ko daw papasukin. Pero dahil sa na-curious ako, ay pinasok ko iyon. Pagpasok ko ay nakita ko ang napakaraming nakadisplay na mga garapon. Garapon na ang nasa loob ay mga pitos. Sir Ed, siguro hindi iyon bababa ng mga 50. Habang pinagmamasdan ko yung mga garapon ng pitos, ay biglang may humampas ng napakalakas sa pinto ng silid na yon. At paglingon ko ay nakita ko si Aling Maria. Aling Maria? Gulat kong sabi. Akala ko po umalis na po kayo. Dagdag ko pa. Anong ginagawa mo dito? Mahina at seryosong tanong ni Aling Maria. Nakatingin lang siya ng diretso sa mga mata ko. Walang ekspresyon na pinapakita ang mukha niya. Bigla niyang hinampas ulit ng malakas ang pinto ng silid. Anong ginagawa mo dito? Pasigaw na tanong ni Aling Maria. Ngunit sa pagkakasigaw niya na yon, ay parang hindi na boses ni Aling Maria ang nadidinig ko. Parang isang boses na iyon ng matandang lalaki. Nakaramdam ako ng kilabot noon, Sir Ed. Ramdam kong nagsitaasan ng balahibo ko hanggang batok. Hanggang sa dahan-dahan lumapit sa akin si Aling Maria. Hindi ako makagalaw noon, Sir Ed, sa takot. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Ang paulit-ulit na sinasabi ni Aling Maria. Habang dahang-dahang papalapit sa akin. Nagawa ko namang umatras. Hanggang sa naramdaman ko ang dingding sa likod ko. Napatingin ako sa dingding. Tapos ay pagharap ko, nakita ko ang matandang lalaki.
Hinawakan niya ako sa balikat at sumigaw ito. Doon na po ako nawalan ng malay, Sir Ed. At nang magising ako, ay nakita ko ang pinsan ko na si Kokoy na ginigising ako. Salamat sa Diyos, nagising ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Mag-aalalang tanong sa akin ni Kokoy. Ayon kay Kokoy ay tinatawag daw niya ako dahil sana yayayain daw niya ako para magmerienda. Nang hindi daw ako sumagot ay pinuntahan daw niya ako sa loob ng ospital para hanapin. Nang hindi daw niya ako makita sa unang palapag ay umakyat daw siya sa second floor. Napansin daw niya na bukas ang pinto ng isang silid doon. Kaya't nagtungo daw siya doon. At nakita daw niya akong nakahiga sa sahig. Doon na daw siya nagpanik at dali-dali daw niya ako ginising. May matanda. Tanging salita na lumabas sa bibig ko. Anong matanda? Tanong ni Kokoy. Koy, may matandang lalaki dito kanina. Galit na galit siya sa akin. Paliwanag ko naman kay Kokoy. Anong matanda? Tayong dalawa lang nandito. Ano ba nangyayari sa'yo? Pag-aalalang tanong ni Kokoy. Saka ano bang ginagawa mo dito? Halika na nga sa labas, baka mamaya biglang dumalaw ang may-ari dito at maabutan pa tayo dito. Dagdag pa ni Kokoy. Nang makalabas kami ay nagsalita si Kokoy. Nakikita mo ba yung matanda? Tanong ni Kokoy. Oo, sagot ko naman. Lalaking matanda na puti lahat ng buhok. Oo, yun nga. Nakikita mo din ba siya? Kung nakikita mo, ba't parang hindi ka naniniwala sa akin? Pagtataka kong tanong. Hindi ko siya nakikita o nararamdaman. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo. Pero iisa kayo ng sinabi nung isang caretaker na umalis dito. May matandang lalaki din daw siyang nakikita. Nakakwentuhan ko noon si Aling Maria tungkol sa nangyari doon sa isang caretaker. Sabi ni Aling Maria, ang matandang lalaki daw na nagpapakita ay yung dating doktor at ito rin daw ang may-ari ng ospital. Pinasok daw ng caretaker na yon yung silid na yon. Mula daw noon ay lagi na daw nagpapakita ang matandang lalaki sa caretaker. Sabi ni Kokoy. Diba pinapasok mo din yung silid na yon? Bakit hindi mo nakikita yung matandang lalaki? Tanong ko naman. Ewan. Pero sabi ni Aling Maria parang galit daw talaga yung matandang lalaki sa mga caretaker. Kaya't doon lang daw ito nagpapakita. Sagot ni Kokoy. Bakit naman? Tanong ko. Dahil caretaker din daw ang may dahilan kung bakit lalong napasara ang ospital at namatay ang matanda na yon. Ayon kay Aling Maria, ito daw talaga ang takbuhan ng mga nagpapalaglag ng sanggol noon. Tapos ay kumalat ang balita na yon at panandali ang napasara ang ospital. Nung napasara daw ito, ay kumuha sila ng caretaker na mag-aalaga muna dito. Tapos ay di sinasadyang napasok ng caretaker yung silid na yon at nakita niya yung mga pitos at nagsumbong iyon sa mga pulis. Agad daw pinuntahan ng pulis ang ospital at kinumpiska ang mga pitos at dahil doon ay maaari na daw maaresto ang matandang lalaki at tuluyang mapasara ang ospital. Sagot ni Kokoy. Kung nakumpiska na yung mga pitos, ba't meron pa rin doon? Tanong ko. Yun daw yung mga natabing pitos ng matandang lalaki noon. Dinisplay daw ulit iyon ng may-ari at hiniling nito kay Ma'am Joy na huwag aalisin iyon. Tapos ay
bigla daw itong inatake sa puso. Dahil daw sa sama ng loob nito sa caretaker na nagsumbong. Doon ko nalaman ang nakaraan ng ospital. Ayon kay Kokoy ay si Aling Maria din daw ang matalik na kaibigan ng matandang lalaki na yon. At doon din daw nagpalaglag si Aling Maria nung nabuntis ito sa pagkadalaga. Sir Ed, mula nung pinasok ko ang silid na yon, ay sunod-sunod na ang paramdam sa akin ng matandang lalaki. Kahit sa panaginip ko ay nakikita ko na din siya. Kaya't wala akong maayos na tulog. May isang madaling araw ay nagising ako dahil napakainit. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagkainom ko ay may naaninag akong nakatayo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang matandang lalaki na iyon. Napatakbo ako sa takot. Tapos ay may mga narinig akong yabag ng paa na sumusunod sa akin. Nang paglingon ko ay nakita ko yung matandang lalaki papalapit na sa akin. Tagumpay naman po akong nakapasok sa kwarto ko at napatalukbong ako sa kumot dahil sa takot. At di na malayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako, Sir Ed, ay may sikat na po ng araw. Agad akong lumabas at nakita ko si Aling Maria na nakangiting nakatingin sa akin. Aling Maria, kala ko po bukas pa po ang uwi ninyo, sabi ko naman. Ngumiti lang si Aling Maria bago magsalita. Pumasok ka sa silid, no? Tanong ni Aling Maria. Opo. Sorry po. Paghingi ko naman ng tawad. Umalis ka na dito. Ngayon alam na niyang nakikita mo siya. Hindi ka na niya patatahimikin hanggat nandito ka. Hindi ko alam, Sir Ed, at sinunod ko na lang si Aling Maria. Agad akong pumasok sa kwarto para mag-impake. Nang paglabas ko ay saktong nakita ko si Ma'am Joy at sinabing magre-resign na ako. Ha? Ba't biglaan naman ata? Malungkot na tugon ni Ma'am Joy. Hindi ko sinabi kung anong tunay na dahilan ko, Sir Ed. Kung ganun, mawawalan pala ako ng caretaker dito. Dagdag pa ni Ma'am Joy. Nandito pa naman po si Aling Maria. Sagot ko naman. Yun na nga ang ibabalita ko sa'yo. Kaya nagpunta rin ako dito. Patay na si Aling Maria. Tumawag sa akin yung kapatid niya. Naaksidente daw ang bus na sinasakyan nito kaninang alauna ng madaling araw. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa nadinig ko, Sir Ed. Patay na po. Sigurado po kayo? Kausap ko lang po siya kanina kaya imposible po yata yung sinasabi ninyo. Sagot ko naman. Kausap? Kinumpirma na ng kapatid niya. Ibuburol daw ito sa probinsya nila. Sagot ni Ma'am Joy. Sir Ed, gulong-gulo ang isip ko sa nangyari na iyon. Pero na-realize ko din na kaya nagpakita sa akin si Aling Maria upang paalisin na ako sa lumang ospital. Nakakatouch lang po na kaligtasan ko pa rin ang inisip ni Aling Maria kahit patay na siya. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Kung gusto nyo din po magbahagi ng inyong kwento na katatakutan, ay mag-message lang sa Hating Gabi Tagalog Horror Story. Ilalagay ko ang link ng FB page sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Muli,
Ako po si Sir Ed at bumabati sa inyo ng magandang hating gabi.